Hello, so ito yung ating reading para sa sign ng collectives. Collective, wala tayong specific zodiac sign, okay? Importante yung pinaka-reading kung makarelate ka na feel mo na parang yung reading ay nakukuha mo na parang ikaw yun or para sa yung reading. This could be a reading, okay? Wala kang specific zodiac sign. Okay, let's start. What do we have here for collectives? Ako po si Madam P and yun yung aking Facebook page. Pwede nyo kayo i-follow dyan. Madam P. Dyan din kayo pwede mag-inquire ng personal reading. Madam P. Pag di mo ma-search yung Madam P, Madam P TV, yan yung i-search mo para lumabas. Marami akong poser, scammer. Well, hindi po ako para i-add kayo or mag-message sa inyo, mag-alok ng mga kung ano-ano reading. Yung mga nagpapareading po sa akin, sila po yung kusang nagme-message. So, kung may nag-add sa inyo, nag-aalok ng reading, that is not me. Okay, let's start. At saka page po yung gamit namin, hindi profile. Hindi profile name or account. You do have your Queen of Wands at saka Three of Wands, Aries, Leo, Sagittarius energy collectives. Gusto ko yung energy mo. Magaling ka mag-advise, magaling ka magsabi ng iba. Magsabi sa iba kung ano yung makakatulong sa kanila para ma-achieve yung success. Like you're a good supporter. 'Di ba? Parang nakikitaan mo ng isang potential yung isang tao. At pag nakita mo yung potential niya, ipupush mo or gagawin mo yung best mo para ma-achieve niya or mailabas niya yung best potential niya. Six of Wands is also here at the bottom of the deck. The world. Okay, magaling ka dyan. And at the same time, yung iba sa inyo, pwedeng marami kang kayang i-offer. The Tower is here. And the Seven of Cups. Yung iba sa inyo, ang taas ng tingin sa'yo ng mga tao. Although this is the Tower, but yung energy niya, this is something good. Nakikita natin na marami kang pinagdaanan in the past na mga endings na naging dahilan para kung bakit ka gumaling. Like, pagdating sa pagbibigay ng advice, pag-analyze ng mga situation ng isang tao, galing niya, skills niya, talents niya, na nakakatulong para maging, magaling ka dyan sa bagay na yan. It could be, marami ka nang na-experience sa buhay na naging dahilan para kung bakit naging ganyan kakagaling ngayon. Anyway, pagdating sa person na ka-connect mo, kunin natin yung energy niya. Who is this person? Who is this person that you're dealing with? Spirit guides, angel guides, for the sign of collectives. For the sign of collectives. Ace of Swords is here. Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck is the Death card. Okay, some kind of ending or nag-end na sa inyo na itong person na to. Ace of Swords and sa Strength. Gemini, Libra, Aquarius. Mataas yung ego niya, no? Pero with the Ace of Swords, nakikita natin yung energy niya na parang, although mataas yung ego niya, lagi kang iniisip ng person na to. The Ace of Swords is someone thinking and thinking and thinking a lot. And lagi kang iniisip na tong person na to. Na although nag-end, actually para sa kanya, hindi pa totally end. Hindi pa totally end para sa kanya. Pero, nandun yung natatakot siya mag-try, nag-aalangan siya mag-try, maybe mag-try again or makipag-connect, communicate to, tell you or communicate with you regarding sa connection ninyo. Mahirap kasi siyang kausap eh. Pwedeng hindi talaga siya maintindihan or hindi siya communicative. Emotions. Tell me about the emotions here. I'm feeling energy ng fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Pero ano siya?
Energy lang yan, guys, ha. Nine of Swords is here. Tell me about the Nine of Swords. Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Energy. Bottom of the deck is the Six of Cups, Six of Wands, at saka the Hierophant. Ayan. Emotions mo, I feel like nasasaktan ka kapag may nagpapatrigger sa connection ninyo. Kumbaga yung parang okay ka naman na, pero may mga times na naaalala mo siya. Tapos doon sa point na yon, parang doon ka nasasaktan. Or may mga times na naalala mo siya tapos wala namang pain or hindi ka naman nasasaktan, naalala mo lang. Tapos may mga times na naaalala mo siya pero masakit tuwing dumadating yung point na yon. For some of you, hindi mo yun ma-explain. Bakit ganon? May mga times na naalala ko yung tao, tapos nasasaktan pa rin ako pag naalala ko siya. Which is weird. The Two of Wands, nakikita natin yung gusto mo ng growth. Hindi ko yung tawag ba doon ay ADHD. This could be a reading. Pwede may ADHD ka. Or pwede namang hindi literal na ADHD, pero mabilis mawala yung attention mo. So, pwede rin, ikaw yung tipo ng tao na meron ka pang hindi natatapos. Kasi usually the ADHD may ganun sila, 'di ba? Hindi ka pa tapos sa isang bagay. Tapos pag may nakita kang isang bagay na naman, napukaw yung attention mo, mapupunta ka doon at yun naman yung gagawin mo hanggang hindi mo natatapos yung isang bagay. No? So, mabilis malingat or mawala yung attention. That's your energy. So, yun din yung rason kung bakit pagdating dito sa person na to, somehow, naalala mo siya, pero may mga times na mabilis nakakailag or nawawala yung attention mo sa kanya. So, kaya nga parang hindi na ganun kasakit for now kasi nga nagkakaroon ka ng ibang dahilan or paglalagyan ng attention mo. Hindi lang siya. Parang ginawa mong preoccupied yung utak mo na nakatulong din, of course, for you na hindi maalala or maisip yung tao na ito. Okay? So, yung person na kakonect mo, emotions niya, Six of Wands. Laki siya nakamasid sa'yo eh. May naririnig akong word na parang intruder alert. I don't know. Something to do with that word. Pwedeng bago ka manood sa akin, naglaro ka muna ng like games. Not necessarily may kinalaman doon sa intruder alert na yun, but lumalabas kasi siya na parang game eh. Hindi ako sure, pero ano bang tawag dun sa sumikat na game na na parang hahanapin mo kung sino yung yung anong tawag dito? Yung spy ba yun? Basta, it's a kind of game. Sumikat yun. So anyway, para silang mga maliliit na minions. Wala lang, nabanggit ko lang. Maybe may mga ganong games na for those of you na naglalaro, no? This could be a reading. Anyway, with the Hierophant, mailag or maiwas tong taong to.
Pero attracted siya sa'yo eh. I mean, if magkakaroon ng pagkakataon, more on sexual ha. Parang gusto kanyang ma ma ma-experience sa kama sexually. Kung magkakaroon ng pagkakataon, like sana ay ang word na naririnig ko matikman, ayan. So sana matikman or yeah, magkaroon ng experience sa atin doon. Of course, tinatry ko as much as possible na hindi vulgar yung words. Pero ganun yung yung nakukuha natin. There's something sa'yo na parang gusto niyang ungkatin, na hindi niya naungkat or nalaman or hindi niya nakuha yung message before. Nandun yung pwede may mga gusto siyang malaman pa sa'yo. And yung iba nga, it could be has something to do with the experience sa bed, especially yung sa iba na wala namang sexual connection na nangyari sa inyo. So parang gusto niya pang ma-experience yon. Ano bang pakaramdam pag ikaw yung nakasama ko doon? Parang ganon. So may mga pagpapantasya, pag-iisip, pag-iisip sa'yo. Itong person na to. Tell me about the future. Yung alam mo yung as much as possible, kailangan niyang pigilan yung sarili niya sa nararamdaman niya. And hindi siya para i-show or ipakita yon kasi parang delikado or bawal. Or of course, pwedeng sa part mo, ayaw niyang makita na parang yun yung tingin niya sa'yo. Ayaw niyang, yun yung lumabas na tingin mo, na sa'yo, na tingin niya sa'yo. Ayaw niya maging ganun. In the future, the Lovers, bottom of the deck, you do have here Queen of Swords. Future, nakakita tayo dito ng pag-aaway. It could be with a person na karelasyon or kakonect mo or partner or friends. Anyone na may ka-one-on-one connection ka, nakakita tayo dito ng pag-aaway. The Five of Cups, of course, pwedeng magdulot ito ng kalungkutan for you and the Lovers. Nakikita ko to as pag-aaway, but eventually pwedeng maayos din. Yeah, nakakita tayo ng pag-aayos after the fight. The Queen of Swords is here. Kasi parang yung iba no choice. Like, kailangan natin mag-ayos kasi may pinag-uusapan pa tayo na hindi finish. Yung iba, it could be, hindi ko masabi kung sino yung makakaaway mo na. Yung iba sa inyo, pwedeng asawa mo if you're already married. But then, wala tayong choice. Kailangan nating ayusin to. Hello. Nag-away lang tayo pero hindi tayo, ganto ganyan. Yung iba naman sa inyo, this could be a friend na makakaaway mo pero parang, wait lang, kalimutan na natin yung away na yun. Wala tayong magagawa, magkaibigan pa rin tayo. Marami na tayong mga sikretong alam sa bawat isa. Bawal na yun malaman ng iba or sayang yung memory natin. Hello. 'Di ba? Hindi ka naman basta-basta matanggal sa utak ko. Hindi ka naman SIM card or memory card na pwedeng i-delete. So, ayusin na lang natin to. May ganong energy. So, there could be a partnership na magugulo, magkakaroon ng pag-aaway, but eventually, maaayos din.
At saka I do feel like yung pag-aaway na is hindi naman ganun kalala. It's just that kaayos-ayos pa naman siya. And someone here saying sorry, apologizing, you know what I mean? Nandun yung loyalty eh. So anyway, thank you for watching guys. I love you all. Please do like and subscribe. Help our channel grow sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. And thank you for watching. And bye-bye.